ihahambing sa salita yung kabutihan ng Diyos. Kasi despite dun sa ating kakulangan, despite dun sa ating katigasan ng ulo, panay pa rin ang Panginoon nagbibigay sa atin ng reminder na tayo ay pagbibigyan niya at bibigyan niya ng grasya, bibigyan niya ng pagpapatawad. Despite dun sa paglayo natin, no? Dun sa nag-aralan ko nung the past few weeks, forgiveness. Napag-usapan namin ni Kuya Alex yung forgiveness. At hindi mailalayo dun sa mga turo sa atin. Kasi yan yung simula ng reconciliation, yung forgiveness. At yun nga, hindi nagsasawa ang Diyos na magbigay sa atin ng paalala. Binigay niya sa atin yung Bible eh. Binigay sa atin yung salita na magpapatibay sa atin. Hindi lang yung pinatawad tayo, magpatibay sa atin at tayo naman ay magpalawak ng salita niya. Napaka-importante na maintindihan natin na yung tayo ay manahan sa salita ng Diyos at ikalat natin to dahil dun sa pagmamahal niya. Yun yung simula. Malaman natin na minahal tayo ng Diyos at yung pagmamahal niya lumalabas sa atin at yun ang pagbabahagi natin ng kanyang salita. Ngayon, dito sa 1 Kings 17, jump back to kasi kung meron kayong mga notes o kung meron kayong papel, ballpen, mag-notes kayo kasi hindi lang siya basta fun facts kung tawagin. May share nyo ito sa iba kasi very interesting yung mga nalaman ko dito. Ngayon, bago natin maintindihan ang bigat ng chapter 17, kailangan natin balikan ang nangyari sa 1 Kings 16. Ngayon, sa 1 Kings 16, sa ilalim ng pamumuno ni Haring Ahab at ng kanyang asawang si Jezebel po hindi yung hindi yung nasa tubig. Hindi yun siya yung isda na hindi siya yun. Ito yung hindi siya yung sirena, correct. Siya po yung pinili ni Haring Ahab na maging asawa. Ang Israel ngayon nalugmok sa matinding kasamaan dahilan dun sa, I shouldn't say dahil kasalanan ni Jezebel din yun, dahil si Haring Ahab, pinili niyang maniwala at yun ang kanyang paghahari dun sa Israel. Ngayon dito, pinapakilala nila ang pagsamba kay Baal, ang Diyos-Diyosan na pinaniniwala ang nagbibigay ng ulan at kasaganaan sa pananim. Parang dito, nung nasa kolehiyo ako, sinasabi nila, hindi ka magkaanak, punta ka doon kay St. Jude. Merong mga particular na mga Diyos-Diyos, no? Ngayon, hindi tayo para doon, para maghusga kung ano yung kanilang pinaniniwalaan, kundi tayo ay panalangin natin yung mga alam nating hindi tama yung paniniwala. Sinasabi ko nga, sa-cite natin yung Bible para mas maintindihan nila kung ano yung sinasabi natin. Ngayon dito papasok yung si Propeta Elias o si Elijah. Yan. Upang patunayan na si Yahweh ang tunay na Diyos na may kontrol sa kalikasan at hindi si Baal. Ngayon, tanong muna sa inyo lahat. Naranasan nyo na ba na maubusan o masaid? Yung dati, meron time na nag-iigib kami ng tubig sa poso dahil nagsasara ang nawasa. So, alas 6 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, walang tubig yon. Tapos wala uling tubig ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Sabihin ng nanay ko, yung isang balde namin malaking ganyan, pupunuin namin yan, punta kami ng poso. So nasasaid kami, nauubusan kami ng tubig. Kung wala kaming tubig, wala kaming pangduto, panlinis, at kung ano-ano pa. Ngayon, itong salitang masaid o maubusan, hindi lang sa pera o pagkain o sa tubig, kundi marahil ay naubusan tayo ng lakas, o naubusan ng pag-asa, o naubusan ng solusyon sa ating mga problema. Kapag nasa punto tayo ng tagtuyot sa ating buhay, yung tila wala nang pumapasok na tulong o biyaya, o madaling maisip kung nasaan ang Diyos. Maisip nyo dito yung kanta ni Gary Valenciano na natutulog ba ang Diyos? Di ba? Ngayon, makita natin sa ating mga sitwasyon yun na minsan akala natin, tutulog ba ang Diyos? Hindi ba niya ako pinapakinggan?
Ngayon, pag-aaralan natin ang isang kwento sa Biblia kung saan naranasan ang isang literal at malawakang tagtuyot. Aral natin sa 1 Kings 17 kung saan makikilala natin si Prophet Elijah at isang mahirap na byuda sa Sarepta. Pareho silang inilagay ng Diyos sa napakahirap na sitwasyon kung saan wala silang ibang aasahan kundi ang Panginoon lamang. Sa pag-aaral natin ito, matutuklasan natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi lang Diyos na nandyan kapag masagana ang buhay. Ang Diyos ay lagi nandyan. Siya ang Diyos na may kontrol sa kalikasan, tagapagbigay o provider sa oras ng matinding kakapusan, o tagapag-ingat at tagapag-ingat na talaga natin kahit sa pinaka-imposibleng pagkakataon. Amen? Verse 1 na tayo. Sinugo ng Diyos si Prophet Elijah. Verse 1. Si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Titigil tayo dyan. Kasi, fun fact, number 1, isa si Elijah sa pinaka-importanteng character sa Bible. Everyone knows that. Ito ang pinakaunang pagkakataon, the very first, na bigla na lang pinakilala si Elijah. Ni walang introduction sa ibang mga chapters o ibang mga books. This is the first time. So, it's a fun fact. So, trivial sa ibang pagkakataon. Mababasa siya dito sa chapter 17 hanggang sa chapter 19. Sa chapters 21, ang kanyang confrontation kay Haring Ahab. At sa 2 Kings 1 and 2, mapag-aralan natin yan sa mga susunod na mga linggo at mga buwan. Sa 2 Kings 1 and 2, ang kanyang mga huling himala at ang pag-akyat sa kanyang katawan, sa langit, dala ng isang chariot. Hindi charot ha, chariot, na nag-aapoy. Habang ipinapasa ang kanyang balabal sa kanyang kahalili na sino? Si Elisha. Very good, si Elisha. Si Eliseo, kung tawagin sa Tagalog. Although masasabi din na one of the most known characters siya, limited lang din, sa ilang bahagi lang ng Biblia siya nabanggit. Okay, saan siya nabanggit? Sa Malakay. Malakay 4, nandun siya. Ngayon, sa Bagong Tipan, sa New Testament, sa Gospels, dun siya, sa Matthew, Mark, Luke, and John, hinalintulad siya kay John the Baptist. Siya yung nag-i-introduce. Sa Transfiguration, sa Matthew 17, at sa James 5, patungkol sa mabisang panalangin. Yan. Ngayon, balik tayo sa teksto. Very bold na sinabi ni Elijah. Sabi niya, hindi uulan. Hindi siya weatherman, pero sinabi niya, hindi uulan. Ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Authoritative ang sabi niya, pagkakasabi niya, dahil nasa kanya ang Diyos. So, yung culture noon, si Baal ay sinasamba bilang Diyos na nagbibigay ng ulan at nagkokontrol ng panahon. Ang sabi nila. Ang pagdeklara ni Elijah ng tagtuyot ay isang deklarang sampal sa pagsamba kay Baal. Pinatunayan nito na si Yahweh ang tunay na Diyos na may kontrol sa kalikasan, sa nature. At walang kapangyarihan ang mga Diyos-Diyosan. Sinasabi ito sa Deuteronomy 11:16-17. Sabi dito, ngunit mag-ingat kayo, huwag kayong padadaya, huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan kapag tinalikuran ninyo si Yahweh, kapupuotan niya kayo. Isasara niya ang langit at hindi ito pauulanin. Kapag nangyari ito, mamamatay ang inyong mga pananim at malilipol kayo sa mabuting lupaing ibinigay niya sa inyo. Kakasabi ko lang na pagka nagsasabi tayo, nag-share tayo ng ating mga alam sa salita ng Diyos, magsasite tayo ng Bible verse, which is yung base ng ating faith. Ganon din ang ginawa ng writer ng Deuteronomy. Ngayon, ang panalangin ni Elias na huwag umulan sa loob ng 3.5 taon ay hindi lamang galing sa sarili niyang kagustuhan. Nakabatay ito sa Deuteronomy 11, kung saan sinabi ng Diyos na isasara niya ang kalangitan at hindi magpapaulan kung ang mga ito ay sasamba sa ibang Diyos. Ang effective na prayer ay ang pag-alam at pag-usal ng mga pangako ng Diyos pabalik sa Kanya. Yung pag nanalangin tayo, tatanungin natin, paano ba ang effective prayer? Sa James 5:17-18, sinabi na si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan.
At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. May promise kasi ang Diyos. Yung promise ng Diyos nasa Bible. So if we cite the Bible and we go back to the Bible and we cite those Bible verses, that's the effective prayer kasi yun ang pangako ng Diyos. At naniniwala tayo dun sa pangako ng Diyos. So every time we say something about a prayer or we say a prayer, titingnan natin yung anong mga pangako ng Diyos. The more we are supposed to learn the words of the Bible. Verse 2. Pagkatapos nito, sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit, sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Ang delivery niya ng pagkain, hindi Grab. Mga uwak. It sounds silly and it sounds unreal, pero yun ang nakasulat sa Bible. Pinahayag ni Elias kay Ahab na walang papatak na ulan o hamog maliban sa kanyang mga salita, isang direktang hamon sa kapangyarihan ni Baal. Pagkatapos iutusan ng Diyos si Elias na magtago sa batis ng Karit. Dito gumamit ang Diyos ng mga ravens upang dalhan siya ng pagkain araw-araw. Sipin mo, delivery service niya, ravens. Unusual. Likas ang mga uwak na parang laging mga gutom na ibong kumakain ng karne ng mga patay at madamot sa pagkain. Himala na ginamit ng Diyos upang pakainin si Elijah dahil labag ito sa kanilang nature, sa pagiging ugali nila ng mga agaw at hindi namamahagi. Madupang sila eh. Yun yung word na ginamit ko kayo ng umaga sa asawa ko. Sabi ko, yung isang pamangking ko, ay isang pinsan ko, sabi sa akin, si Kuya Hoben, ang dupang-dupang. Those were the days na nag-uwi ako ng donut sa bahay. Tapos kinakain na lahat. Sabi ko, huwag niyong kainin lahat yan. And then they called me madupang. Anyway, so ngayon, kayang gamitin ng Diyos ang pinaka-imposibleng paraan tulad ng mga ibong kilalang sakim sa pagkain upang tustusan at protektahan ang kanyang mga tapat na naglilingkod. Ngayon, gusto ba natin maging effective na prayer warriors? Saliksikin natin at alamin, sinasabi ko, ang banal na aklat. Ang sinasabi ng Bible, yun yung promise ng Diyos. Verse 8. Pinapunta si Elias sa Sarepta. Verse 8, sinabi niya dito, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Tumigil muna ulit tayo dyan. Pinapakita dito ang pagiging masunurin ni Elijah. Merong step-by-step obedience. Again, naituro natin to sa ibang mga pag-aaral natin, yung pagiging obedient, hindi yung partial obedience lang, kundi yung total obedience. Ito yun naman, yung step-by-step obedience. Yung unang hakbang, sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit. Yun yung una. Maiinom mo ang tubig sa batis at may intusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit, silangan ng Jordan. At ang pangalawang hakbang sa 1 Kings 17, 8-10. Sinabi niya rito, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya, at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Makikita natin yung pagsunod niya agad. Kung ano sabihin ng Diyos, sa bawat hakbang, naging masunurin si Elijah. Just for, wala pa tayo sa kalahati ng chapter, pinapakita na agad na si Elijah ay masunurin. Yan. Tuloy natin, verse 11. Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Okay. Verse 12. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos na wala kaming tinapay. Naghihirap sila. Mayroon po kaming kaunting harina at ilang patak na langis.
Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. They're in a dire situation dahil wala ngang pananim tagtuyot Verse 13, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kayong mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Ang tanong ko rito, bakit parang makasarili si Elias nang sabihin niyang ipagluto mo muna ako, pagkatapos magluto ka ng para sa inyo? Ako muna bago kayo. Hindi ito yung pagiging selfish. Ito ay isang test of faith. Ginagamit ng Diyos si Elijah para sa testing nito. Tinuturo ni Elias na sa byuda ang prinsipyo ng pagbibigay ng unang bunga o yung first fruits. Ang ating pagbibigay sa Diyos ay dapat nanggagaling sa ating sa mga sacrifices, hindi kung ano lang ang tira-tira o kung ano man yung sobra kung may sobra man. Marami sa atin yung ganon. At hindi natin maisisisi kasi yun yung nakagisnan ng karamihan sa mga tao. Pero tinuturo ng Biblia yung ganong pagbibigay ay yung galing sa ating puso. Verse 14. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Verse 15, at siya'y yumaon at ganawa ang ayon sa sabi ni Elias at kumain ng babae at ang kanyang sambahayan ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Laging sapat ang pagbibiyaya ng Panginoon. Amen? Laging sapat. Sabi sa verse 14, sa ibang version sinabi ito, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang sa magpadala ng ulan ang Panginoon. Hindi mauubos. Sinabi rin sa verse 16, pangako ng Diyos, hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Nang matuyo ang batis, inutusan ni si Elias na pumunta sa Sarepta, isang lugar na sakop ng Sidon, kung saan talamak ang pagsamba kay Baal. Dito, isang naghihikaos na byuda ang inutusan. Dahil sumunod ang babae, hindi naubos ang kanyang supply at buong panahon ng tagtuyot. Madalas, inaalis tayo ng Diyos sa ating comfort zone para ituro ang ganap na pagtitiwala sa Kanya. Ang pagsunod natin kahit sa oras ng kakapusan at takot ay nagbubunga ng di maubos na pagpapala. Minsan, akala natin walang-wala na tayo. All of a sudden, ang dami-dami. May mga panahon na hindi ko maikwento sa aking mga kaibigan yung nangyayari sa buhay ko dahil hindi ko ma-express paano nagbibiyaya ang Diyos. At dumarating ang panahon na magkakaharap na kami, hindi ko masabi. The fact na nangyari sa akin yon, baka dumating yung that very second, sasabihin ko na at magiging emotional lang ako. Dahil nangyayari yung to express the gratitude, I express my gratitude sometimes by crying. Hindi ako mahihiyang sabihin sa inyo, pero minsan yung overwhelming, ang binibigay ng Diyos, hindi mo ma-express by words. Diba? Yon. Ang pagsunod natin kahit sa oras ng kakapusan at takot ay nagbubunga ng di maubos na pagpapala. Ang lalagyan ng harina at langis ng byuda ay hindi napuno ng sobra-sobra. Pero hindi rin ito nauubos. Sa Ingles, it's never full, but never empty. Tandaan natin na ang gawain ng Diyos na ginawa sa paraan ng Diyos ay hindi kailanman magkukulang sa pantustos ng Diyos. Ulitin ko yun. Ang gawain ng Diyos na ginawa sa paraan ng Diyos ay hindi kailanman magkukulang sa pantustos ng Diyos. Manahan tayo dun sa mga salita niya. Verse 17. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng byuda.
Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, "Ano ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak?" Pagkatapos makaranas ng araw-araw na himala ng harina at langis, isang tragedy ang dumating. Nagkasakit at namatay ang anak ng byuda. Byuda na nga, namatayan pa. Sa kanyang matinding kalungkutan at kalituhan, sinisi ni Elias at ang kanyang sariling nakaraan ng mga kasalanan. Inaakala niya na ang presensya ng isang banal na tao ay naglalabas ng hatol ng Diyos sa kanyang buhay. Minsan pagkatapos na makaranas tayo ng matinding pagpapala, ang kasunod nito, yung testing. Titest tayo, di ba? Bakit pinapayagan to ng Diyos? Tanong natin. Sabi, Lord, binigyan mo ko nito, pero ano nangyari? Di ba? Gusto ng Diyos na palalimin pa ang ating faith. Yun ang gusto ng Diyos, which is good for us. Mula sa pagtitiwala sa pagpapala, patungo sa pagtitiwala sa tagapagbigay mismo na may hawak ng buhay at kamatayan. Napansin niyo ang reaksyon ng byuda? Nang may libreng pagkain araw-araw, tahimik lang siya, masaya siya. Nang mamatay ang anak niya, bigla siyang naglabas ng hinanakit. Ganito tayo mga tao di ba? Mabilis tayo makalimot sa nagdaang kabutihan ng Diyos. Yung sa oras na may panibagong problema dumating, reklamo na lang tayo. Pero nakalimutan na natin yung mga pagpapala na nakaraan. Verse 19. Sabi niya, "Akin na ang bata," sabi ni Elias. Kinuha niya ang bata, pinanhik sa taas sa silid na kanyang tinutuluyan, inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin, "Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmamagandang loob sa akin?" Verse 21. 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, "Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito." Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Just instantly, no? Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina, saka sinabing, "Narito ang anak mo," buhay na siya. Hindi nakipagtalo si Elias. Kinuha niya ang bata, dinala sa kanyang kwarto. Dumapa si Elias ng 3 beses na sa ibabaw ng bata at buong pusong nanalangin na ibalik ang buhay nito. Dinindig ng Diyos ang panalangin ni Elias, muling nabuhay ang bata. Ito ang kauna-unahang pagkakataon. Again, take a note, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa buong kasaysayan ng Bible na may naitalang muling pagkabuhay mula sa patay. Wala pang naunang halimbawa dito, kaya ang panalangin ni Elias para bumalik ang buhay na naging buhay ang isang patay ay nagpapakita ng kanyang deep faith. Napakatinding pananampalataya. Wala siyang template. Wala pa si Jesus Christ noon. No, kaya pinagkopyahan kung paano ito gawin. Umasa lang siya sa power ng Diyos. Yun lang kanyang inaasahan. Tayo ba, yun lang ating inaasahan? Another question. So, patay na nabuhay, isang himala. So, resurrected. Pag resurrection, sino isipin natin? Si Jesus Christ, di ba? Isip agad natin si Jesus. Hindi maikakaila o maiiwas na hindi maisip ang connection ni Elijah kay Jesus. Ilang mga bagay na magkakonekta kay Elijah kay Jesus. Una, si John the Baptist. Si John the Baptist ang teaser ni Elijah na may prophecy sa Old Testament na babalik si Elijah bago dumating ang Messiah. Ang prophecy, nandun yung sabi ko kanina, sa Malakay. Sa Malakay 4:5, sinabing, "Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias." Nagpredict ang propetang si Malakay na ipapadala ng Diyos si Elijah. Sabi ni Jesus, natupad ito kay John the Baptist. Si John the Baptist ang fulfillment ng prophecy. Notes ko dito, English John did not reincarnate Elijah. Pero sinabi, he came in the spirit and power of Elijah at para ihandaan-daan para kay Jesus Christ. Makikita ito sa Luke 1:17. Sabi dito sa Lucas 1:17, "Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, paghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon."
Hindi ibig sabihin na si John the Baptist at si Elijah ay isa, kundi nakuha ni John the Baptist yung vibe ni Elijah, yung tapang ng spirito ni Elijah, para ihanda yung mga tao para kay Jesus Christ. Pangalawang bagay na magkokonekta kay Elijah kay Jesus Christ. Akala ng marami si Jesus at si Elijah ay isa. Sa Matthew 11:13-14, ang sabi, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo, si Juan na tagapagbautismo, John the Baptist. Sabi po naman ng iba, kayo daw si Elias. At may magsasabi po, kayo po ay si Jeremiah, o isa sa mga prophets. Sobrang tindi ng mga himala at pangaral ni Jesus, marami ang nalito. Akala ng mga tao noon, si Jesus Christ daw ay si Elijah na bumalik mula sa langit kasi nga dinala siya ng chariot. Kahit nung pinapako na si Jesus Christ sa krus, akala pa rin ng iba na tinatawag niya si Elijah para iligtas siya. Sa Mark 15:34-35, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. Again, koneksyon ni Elias kay Jesus Christ. Ang pangatlong bagay na nagkukonekta kay Elijah kay Jesus, ang secret meeting sa bundok o dun sa Transfiguration. Sa Matthew 17:1-3, dinala ni Jesus si Peter, si Pedro, si Santiago at si John sa bundok upang ipakita ang kanyang glory, yung kanyang kalwalhatian. Naalala ko na naman si Maya, sabi niya, Kuya, ano yung Tagalog ng glory? Yan. Nakikita kita. Nagkita ng personal sina Jesus at Elijah sa bundok, kasama pa si Moses. Nagliwanag si Jesus Christ doon at nag-usap silang tatlo. Si Moses ang nagsisimbolize ng law, ng kautusan, si Elijah naman ang mga prophets. Ang pagpapakita niya doon ay patunay na si Jesus talaga ang katuparan ng Old Testament. Ang pang-apat na bagay na magkukonekta kay Elijah kay Jesus, kahawig ng mga himala pero mas matinding milagro. Let's pay attention to this very carefully kasi kahit ako medyo hindi naniwala eh. Kahawig na himala pero mas matinding milagro. Parang upgraded version ng mga himala ni Elijah ang ginawa ni Jesus Christ para mapatunayan na siya ay talagang makapangyarihan. Yun sa pagkain. Sa 1 Kings 17, nagparami si Elijah ng harina at langis. Si Jesus Christ naman sa Matthew 14, nagpakain ng 5,000 na katao gamit lang ang konting tinapay at isda. Number 1. Number 2, sa weather, sa 1 Kings 18:1, nagdasal si Elijah para huminto ang ulan at ang sabi, ayokong i-preempt yung next week, yung chapter 18. Pero ito yung nangyari. Pagkalipas ng ilang panahon, ng ikatlong taon na ang tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka na kay Ahab, malapit na ako magpadala ng ulan sa lupaing ito. So, ang Diyos na nagbigay, hindi lang ito forecast, nagbigay na ng judgment na, sige na, pukapadala na ako ng ulan. It's not a forecast, but it is going to happen. Sinagot na ng Diyos ang panalangin ni Elijah, ngunit naghintay pa si Elijah ng 3 taon. Si Jesus naman sa Mark 4:39, kinausap lang at sinabihan ang bagyo na tumahimik, sumunod agad. Sumunod agad. Sana ganun yun sa Pilipinas, no? Minsan nakakaawa kasi pagka naisip natin yung mga ating kababayan na nasasanta sa bagyo. So, sa langit, 2 Kings 2:11, bagamat wala pa tayo doon, si Elijah ay sundo at nag-aapoy na karuwahe papuntang langit. Sa Acts 1, verse 9, si Jesus ay umakyat sa langit, hindi niya kailangan ng chariot, kundi sa kanyang sariling kapangyarihan. Balikan natin ang binuhay na patay. Sa Old Testament, ginamit ng Diyos ang kanyang mga propeta para bumuhay ng 3 tao, 2 bata at 1 lalaking may edad. Tandaan natin, 3 tao, 2 bata at 1 lalaking may edad. Unang bata pa daw to, ang anak ng byuda sa Sarepta na binuhay ni Elijah dito sa 1 Kings 17. Ikalawang bata, ang anak na babaeng Sunamita na binuhay naman ni Elisha sa 2 Kings 4. Yung may edad, yung matanda, ang lalaking patay na inihagi sa libingan ni Elisha
Nabuhay siya nang sumayad ang katawan niya sa mga buto ng propeta. Sa 2 Kings 30 naman to. Kaya kung nandyan kayo, kung nakikinig kayo ngayon online, ito nasa halos papunta tayo sa climax ng kwento kasi it's getting more interesting as we go along papunta sa 2 Kings. Ngayon, sa bagong tipan, New Testament, itong binuhay ni Jesus. Nung nandito si Jesus, sabi ko, di ba, 2 bata, isang matanda. Nung nandito si Jesus sa lupa, bumuhay din siya ng 2 bata at isang may edad. Unang kabataan, ang anak na babae ni Jairo sa Mark 5. Tinawag siyang napakabatang babae. Sinasabi 12 years old daw to. Sa verse 5, sinabi na hinawakan ni Jesus ang kanyang kamay, at sinabi, Talita kum. Nang ibig sabihin, ineng, bumangon ka na. Ikalawang kabataan, binata daw to. Ang anak na lalaki na byuda sa Nain, sa Luke 7:11-17. Binabagalan ko para rin sa mga nagno-notes. Malinaw na sinabi sa Biblia na siya ay isang binata o kabataan na mamatay. Take note na anak din ito ng isang byuda. Coincidence? Byuda? Sabi dito sa verse 13, nahabag ang Panginoon nang kanyang makita ang ina o ang byuda nang namatay, kaya't sinabi niya rito, huwag kang umiyak. Nilapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil ang mga may pasan nito. Sabi niya, binatas na sabi ko sa iyo, bumangon ka at bumangon ang patay. Yung may edad, yung matanda, alam natin to, si Lazaro. Si Lazaro ng taga Betania sa John 11. Si Lazaro ay isang ganap na matandang lalaki na kapatid ni na Marta at Maria at best friend, Jesus Christ. Pinapakita nito na walang pinipiling edad ang kapangyarihan ng Diyos. Nililigtas niya ang sanggol, ang kabataang nasa rurok ng buhay at ang matandang may pamilya na. Si Jesus ang mas dakilang propeta. Noong panahon ni na Elias at Eliseo, kinailangan pa nilang umiyak sa dasal, dumapa para lang mabuhay ang patay. Pero si Jesus, isang utos lang ang gamit ng kanyang salita. Sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Nabuhay agad ang patay. Meron pa siyang nakabalot sa kanya, tumayo siya. Ngayon, tapusin na natin ang kabanata. At sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga ang isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Ang sarap pakinggan pagka sinabihan sa inyo na ikaw nga yung pinadala sa akin ng Diyos kasi sinasabi mo totoo. Diba? Ito ang climax ng buong kabanata. Ang himala ay hindi lamang para mapakain o bumuhay ng patay. Ang pinakalayunin ng Diyos ay ipahayag ang kanyang sarili upang makilala siya ng mga tao. Maging ng isang paganong byuda mula sa Sarapet na siya ang tunay na Diyos at ang kanyang salita ay totoo at mapagkakatiwalaan. At dyan natatapos ang pang-17 kabanata ng 1 Kings. Ngayon, sa 1 Kings 17, lagi kong tanong, ano na? Nakita natin ang Diyos na kumokontrol sa ulan, sa verse 1-7. Kinokontrol niya ang pantustos o provision, sa verse 8-16. At kumokontrol sa mismong buhay at kamatayan, sa verse 17-24. Siya ang Diyos ng bawat bahagi at bawat yugto ng ating buhay. Sa panahon ng ating sariling tagtuyot, ating financial, emotional, o spiritual man, tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanyang salita. Sumunod tayo sa bawat hakbang at unahin siya sa ating buhay. Parangalan natin ng Diyos at asahan ang Kanyang sapat na pagbibiyaya. Ano man ang katayuan mo sa buhay, ano man ang sitwasyon mo ngayon, baka naramdaman mo ikaw ay nasa ilang nabatis ng karit, nasa tagtuyot ba tayo? O kaya na may unti-unting nauubusan tayo ng resources. Alalahanin mo na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Sumunod ka lamang hakbang-hakbang, katulad ni Elias. Bawat hakbang. Makikilala mo ng mas malalim ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok na ito. Sabi sa Matthew 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay daragdag sa inyo. Maganda sa English, di ba? Seek first the kingdom and His righteousness. Ito eksaktong pinapakita ng byuda. Inuna niya ang utos ng Diyos bago ang kanyang sarili, kaya siya ay tinustusan at biniyayaan.
Basahin ko din sa inyo ang sinabi sa Philippians 4:19. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ay isang matibay na pangako ng pag-iingat ng Diyos sa atin gaya ng ginawa niya kay Elias at sa byuda. Promises of God. Lagi nating isipin. At bago tayo maghiwa-hiwalay, nais kong iwan sa inyo ang katotohanan ito na napakabuti talaga ng Diyos. Ang Diyos na nagpapakain kay Elias, gamit ang mga uwak, at ang Diyos na nagpaparami ng kakarampot na harina at langis ng byuda sa Sarepta, ay ang Panginoon na sinasamba natin ngayon. Hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan, hindi nauubos ang kanyang biyaya. Kung nakakaranas tayo ng tagtuyot ngayon sa ating buhay, maging anong aspeto, huwag tayo mawala ng pag-asa. Gamitin natin ang panahon ito upang mas maging malapit sa ating Diyos. Tulad ng ginawa ng byuda, binigayin natin sa Diyos kung ano ang meron tayo, kahit gaano pa ito kaliit. Yung pinakahuling pabango ng babae, binigay niya. Pero na-judge pa rin. Hayaan natin siya ang gumawa ng himala sa atin. Kahit pagtawanan tayo. Ang Diyos lang ang maghuhusga. Ang Diyos lang ang magbibigay ng biyaya. Tayo manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, salamat po sa iyong buhay na salita na muling nagbigay sa amin ng pag-asa at kalakasan sa araw na to. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mo mula sa buhay ni Elias at ng byuda na ikaw ay Diyos na hindi nang iiwan, lalo sa mga oras ng aming pangangailangan. Lord, aminin po namin na minsan ay pinanghihinaan kami ng loob kapag nasa tagtuyot kami. Turuan mo po kami magtiwala sa iyong plano. Bigyan mo kami ng tapang, Panginoon, sa susunod na may utos kayo sa amin. Kahit tila imposible mangyari, dahil alam namin na ikaw, ang Jehovah Jireh. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala, pag-iingat at provision para sa bawat isang naririto ngayon, pati na rin sa aming mga pamilya, naway baunin namin ang aral na ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ang lahat ng parangal at kaluwalhatian ay binabalik namin sa iyo. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.